kasalanan, linisin niyo po kami at Panginoon, paging dapating tumanggap ng inyong pagtutuwid, pagliliwanag, at pag-akay. Be our preacher, be our teacher, Father. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. John 10:10 Isa sa mga pinakamahalagang katuruan ni Jesus, sabi niya, "A thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it in its fullest." Ang magnanakaw daw, si Satanas at lahat ng kanyang mga kamukha ng ginagawa, ay walang ginagawa kundi magnakaw, pumatay at manira. Subalit dumating si Jesus upang tayo ibigyan ng buhay, buo, punong buhay, na tunay na buhay na buhay. Isang bagay na dapat natin, at alam naman natin, dapat nating babatid at maalala, life is short. Maiksi ang buhay. Psalm 90 verse 10, we can expect 70 years or maybe 80 if we are healthy. Suddenly our time is up and we disappear. Yun lang daw ang buhay, 70 taon, yun ang dapat asahan lamang. At kung malusog, 80. Kung sobrang pinagpapalay, madagdagan pa. Pero meron namang 7 pa lang, or less, ay sumasakabilang buhay na. So niya, bigla-bigla na lamang na deadline na natin, tapos na, at tayo'y mawawala. You have limited time on earth. Job 14, 1-2, life is short. We are flowers that fade and shadows that vanish. Sa kaiksian ng buhay ay para lang daw tayo mga bulaklak na namumukadkad sumandali at pagkatapos ay naluluoy at nawawala. Psalm 144 verse 4, we disappear like a breath. Nawawala tayo na parang hininga. Hindi mo na mahanap kung saan napunta. So you and I, you have only one earthly life. Isa lang ang buhay dito sa balat ng lupa. Hebrews 9:27, we die only once, and then we are judged.
At sa judgment na yon, hindi lamang naging mabuti ka ba o masama, kundi sinulit mo ba ang buhay? Yung ipinahiram sa iyong sandali, sulit ba o nasayang? Naipamuhay mo ba ang assignment mo? Nagawa mo ba ang dapat mong gawin at gusto mong gawin? O dumaan ka lamang nang wala ka man lang naiwang bakas, wala ka man lamang dalasap na ligaya, para kang hindi nabuhay. Because you have only one life, you have only one true self. Isa lang ang tunay mong ikaw. Ang mga tao, maraming balat kayo, maraming kunwari, maraming maskara, pero isa lang ang tunay na ikaw. Psalm 139:13, 15 to 16. For you created my inmost being, O God. You knit me together in my mother's womb. Kayo po, O Diyos, ang bumuo sa kaloob-looban, kahimay-himaymayan ng aking pagkatao. Kayo ang tumahi, nagtagni-tagni, bumuo sa akin. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Hindi po lingid sa inyo, Diyos, ang aking buong pagkatao, kasi kayo ang lumikha sa akin. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. At dahil kayo ang lumikha sa akin, kayo ang nagbigay sa akin ng assignment kung paano ako mabubuhay. Kayo ang nagbigay sa akin ng assignment kung saan ako lulugar, ano ang aking gagawin. Kaya para na rin binigyan nyo ng script ang buhay ko kung paano ko ito gagampanan. Alam nyo ang aking gagawin, ang magugustuhan, ang aking aayawin. Alam nyo ang aking magiging mga hilig. Dahil kayo ang lumikha sa akin. At dahil dyan, alam nyo, generally speaking, kung ano ang tatahakin kong landas, anong buhay ang aking isasabuhay. Alam yun ng Diyos. And because you have only one true self, therefore you only have real one life. Yung sinasabi ni Jesus, I came that you might have your life and that you will have it to the full. You have only one life to live. If you are living someone else's life, you are cheating yourself. And that someone. Marami po sa atin malungkot kasi hindi tayo nabubuhay ng gusto natin. Nabubuhay ka dahil ito gusto ng magulang mo, dahil ito gusto ng asawa mo, dahil ito gusto ng kaibigan mo, ito gusto ng anak mo, ito ang gusto ng lipunan para sa iyo. Pero ikaw ba talaga ay ikaw? Buong buhay na lang mula pagkabata, pinaglalaban mo, alam mo man o hindi na mamuhay ka ayon sa iyong katotohanan. Pero maraming makapangyarihan sa paligid mo na telling you how to live. Hindi dapat ang gusto mong kulay, hindi dapat ganyan ang hilig mong pagkain, hindi dapat ganito ang kan mo. Dahil ito ang gusto ko, ako ang may kapangyarihan sa iyo. Ako ang nagpapakain sa iyo. Habang bata, yes, why not turuan ng mga positive values and godly values dahil inuhubog. Pero pagkatapos ng pagkabata, pinapayagan na tayo dapat na lumago parang halaman kung saan mo gustong dalhin ang iyong sanga, kung anong gusto mong maging kulay. At patapos na ikaw ay makalaya sa imposition ng iyong mga lolo, lola, mga magulang, mag-aasawa ka, imposition naman ng asawa mo ngayon kung paano ka mabubuhay. Siyempre may adjustment ka kasi may asawa ka, lalo to ko sa iyong puri, katapatan sa kanya. Pero yung bang gusto mong gawin, yung profesyon, yung trabaho, yung gusto mong maging ayos mo, talaga bang dapat pinapakialaman yan kahit ng asawa? Meron ba talagang karapatan ng sino man to tell you kung sino ka dapat maging? Diyos ang lumikha sa'yo. At kung ano ang iyong nadarama, kung anong likas, kung anong totoo, yun ang likha sa'yo. Psalm 139:14, I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous, including me. Of this, I have no doubt. Pero marami sa atin, lumaki at tumanda na lang, napapaniwala ng iba na wala tayong kwenta. Mali tayo, we are a mistake. Dahil hindi tayo sumusunod sa kanilang kagustuhan. Pero sabi niya, lahat ng inyong nilikha, pabuloso,
maganda, kahanga-hanga. At ikay nilikha ng Diyos, therefore kasali ka sa magandang bagay na yon. Because you have only one true self and one true life, you have only one true love. Ano ba talagang gusto mong gawin sa buhay? Ano ba talaga ang gusto mong profesyon? Ano ba talaga ang gusto mong mahalin na gawain, mahalin na mga activities, mga paniniwala? You have only one true dream. And because of that, you have only one true enjoyment. Are you enjoying your true enjoyment? Or are you living a life according to the script of someone else para sa kanyang enjoyment pero hindi para sa iyo? Ano man ang nais mong mahalin dahil maiksi ang buhay, mahalin mo na. Puwera ito ha kung may asawa ka na. Yun na dapat ang mahalin mo. No return, no exchange. Sa ibang bagay, mahalin mo yung gusto mong mahalin. Sundan, habulin, tukdin mo na ang gusto mong sundan at habulin. Pangarap, panaginip, gusto mo akyatin ang Mount Mayon, sisirin ang Marianas Trench, gawin mo na. Enjoyin na. Now na. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yan, now na. Lovingly ha, pakapagalitan nyo na naman yung katabi nyo, now na. Because you do not hold tomorrow. Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Merong isang babaeng hirap na hirap sa buhay niya dahil yung asawa niya ibang-iba ugali, dinomina na siya, kinaya-kaya siya, diniktahan siya. Sabi niya, mamamatay din yan. Pag namatay na, gagawin ko na yung gusto ko. Nauna pa siyang namatay. Mahaba ang buhay ng asawa. Meron namang mga tumandang dalaga na hindi pa makapag-text sa mga kalalakihan dahil napakahigpit ng magulang. Sabi niya, mamamatay din si nanay. O nauna si nanay. Nauna pala si anak. So hindi na nakapag-text si babae. 50 years old na, hinihigpitan pa ng magulang. O ginabi ka na naman. Nanay, wala na pong re-rape sa akin. Huwag na kayo mag-alala. Ang tanda-tanda na, hinihigpitan pa, dinidiktahan. Paano binili mo? Mahal yan. Bakit mo binili yan? Mga magulang naman. Yung mga anak nyo mga above 25 na bigyan nyo naman ng espasyo. Ayaw niyong bumili, di huwag kayong bumili. Gusto nila, lalo nagtatrabaho naman sila, hayaan nyo sila. Kailan pa sila lalaya pag kayo nakremate na? Kailangan yung presence natin sa ating mga mahal sa buhay, nakakapagpalaya, hindi nakakapagpakulong. Nakakatulong sa kanilang lumago, hindi yung binabansot natin sila. Sa halaman lang maganda ang bonsai, sa tao hindi. And I don't mean height, I mean yung nabobonsai ang utak. Nabobonsay ang puso. Ecclesiastes 5:18, what is the best thing to do in the short life that God has given us? I think we should enjoy eating, drinking, and working hard. This is what God intends for us to do. So mga kapatid, enjoy as if you would die today because you might die today. Huwag naman nawa. Pero pwede, di ba? But work hard. Save as if you would live a very long life. Therefore, balance. Paano ko po ba hahawakan ang pera ko? Iipunin ko para sa kinabukasan? Na baka hindi dumating? O gagastahin ko ngayon lahat, tapos tumahumaba ang buhay ko, wala akong pera bukas. E di kalahati gastahin mo ngayon, kalahati isave mo para bukas. Kung namatay ka ngayon, nakagastos ka na. Kung humaba buhay mo, may natira pa rin sa iyong kalahati. Pero hindi puro save lahat para sa future. Paano kung hindi mangyari yon? Ipon ka ng ipon, hindi ka talaga gumagastos. Ang dami mong naiwan sa asawa mo. After 9 days mo pagkamatay, nag-asawa na siya. Di nag-enjoy yung pangalawa niyang asawa. Di ko nagdusa, di lugi ka. Pero inubos-ubos biyaya mo naman, bukas sa katunganga, humaba pala ang buhay mo, wala ka ng pera. Kaya, nagsisave a little, gumagastos a little, do everything in one day, because this could be your last day. Balanse dapat ang buhay. At kung ano man ang gusto mong lasapin ngayon, lasapin mo na. Kasi, yung gusto mo ngayon, pagdating ng araw, hindi mo na rin naman gusto naiiba ka. You will never pass this way again.
Isaiah 43:18, forget what happened long ago. Don't think about the past. Huwag laging nung araw, tapos na yun. Kailangan yung ngayon ang iyong asikasuhin. Huwag kang magpatali sa past, nadala ka nung araw, nasaktan ka nung araw, nabigo ka nung araw, ngayon ayaw mo na mag-try. Iba naman ngayon eh. Dapat keep trying. And unlike technology, life has no pause, no rewind, no erase, no delete. You have only this one chance. Pag lumampas, sayang. Mga magulang ko, ang mga anak nyo, meron talagang true love. Kahit ayaw nyo sa tao, hayaan nyo siya naman ang makikisama, din naman kayo eh. O ngayon, nabigo siya, hayaan nyo siya, choice niya. Pero yung kayo ang sinunod, tapos buong buhay, naiinis sa inyo dahil hindi niya nagawa yung gusto niya. Pero on the surface, po at ang opo. Pero may kim-kim na sama ng loob dahil sinikil nyo siya. Hindi naman yata gano'n ang magandang maramdaman sa atin ng ating mga anak. Kaya dapat yung tapos na. Yung present gawin, asahan, paghandaan yung bukas, dumating man o hindi. Philippians 3:13, sabi ni Pablo, my friends, I forget what is behind and I struggle for what is ahead. Nililimot ko na yung nakaraan, lalo't mapait, masaklap. Tapos na yun. Bukas, iba naman. Do not waste time, energy, and your life living a lie, living a half life. Sabi ni Jesus, I came that you will have a full life. A half life is a one whole nonsense. Full. Kahit may edad ka na, gusto mo pang mag-aral ng architecture, may pampaaral ka naman, aral. Hindi mo natupad ang gusto mong kurso nung araw, nagpalaki ka ng anak, ngayon, gawin mo. At huwag ka na mag-alaga ng mga apo. Nag-alaga ka ng mga anak, apo pa. Dapat yung anak mo mag-alaga ng apo para lumaya ka naman. Baka naman hanggang tawagin ka ng Diyos, meron kang binibreastfeed. Kailangan naman makalaya ka, lalo kung may edad ka na. Diba? Gusto mong magsumba, gusto mong mamasyal, do it! Ephesians 5:15, make every minute count. Do not die possessed by regrets. You will never pass this way again, so do not gamble on the chance that someday, somehow you would be magically set free by tadhana for you to live your true life. Hindi mo maipapamuhay ang totoong gusto mong buhay unless ikaw ang gumawa nun. Walang gagawa nun para sa'yo. Kasi kung masusunod lang ang mga tao sa paligid, tatanggalan ka nila ng buhay at yung buhay nila ilalagay nila sa katawan mo para mabuhay ka according to what they want. Pag hinayaan mo ang mga tao sa paligid, tatanggalan ka nila ng utak at yung utak nila ilalagay nila sa loob ng bungo mo para yung pag-iisip nila ang umiral sa buhay mo. Pagka pinayagan mo ang mga tao sa paligid, aalisin nila ang iyong pangarap at yung pangarap nila ilalagay nila sa iyo para ikaw ang tumupad para sa kanila ng mga hindi nila natupad na pangarap. Anak, hindi ako naging dentist, kailangan maging dentist ka. Pero tatay, diring-diri po ako sa laway, maging dentist ka. Ba't din nilang po kayo? Pak! Bigla kami narinig na pak. Bakit nga ba? Eh di gawin nyo yung gusto nyong gawin. Bakit kailangan yung mga anak nyo ang mabuhay para sa mga hindi nyo natuloy na mga pangarap? It's unfair. Hindi na nga kayo natuloy, sila din hindi matutuloy kasi ang itinuloy nila yung para sa inyo. Eh ano, gaganti sila sa inyong apo naman. Eh di generational na yan. No one will do your life for you except yourself. At may lakas para gawin yan. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. At hindi lang yun strength to suffer, but also strength for self-realization and fullness. Kailangan mo ng lakas ng loob para magdusa at humarap ng hawakan, buhatin ang pagdurusa.
Pero kailangan din ng lakas ng loob para sumaya. Para gawin mo yung talaga nagpapasaya sa'yo. Only you truly know how God created and wired you. Only you truly know your true strengths and weaknesses, even your imperfections. Kayo lang nakakaalam ng tunay na tinatawag ni Paul na thorn in the flesh. Isang uri ng kahinaan o kapintasan, ano man yon, na nasa iyo at kailangan mong tanggapin kasama ng iyong pagkatao. 2 Corinthians 12:8-9. Sabi ni Pablo tungkol sa kanyang thorn in the flesh, kung ano man yung kanyang kapintasan, kahinaan o karamdaman, ano man yun, hindi niya kasi sinabi. 3 times, I pleaded with the Lord to take it away from me. 3 times, I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly because about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Not once, not twice, but thrice, sabi ni Paul. Ipinakiusap ko sa Panginoon na alisin itong kahinaan ko na ito. Pero sabi niya, habang mahina ka, lalong tumitingkad ang lakas ko na ibinubuhay ko sa iyo. Sabi ganun, kaya sabi ni Pablo, kaya lalo kung pwedeng sana ipagyabang pa at ipagmalaki ang aking mga kahinaan. Dahil imagine, sa kabila ng kahinaan ko, ginagamit ako ng Panginoon. Sa kabila ng kapintasan ko, nagiging instrumento ako ng Diyos. Sa kabila ng aking thorn in the flesh, the Lord enables me to do great things. Therefore, it is good to have these weaknesses if only the strength of the Lord would be emphasized and glorified. Kaya yung mga sinasabi mong mag-serve ka, magturo ka sa Bible study. Naku, hindi po ako pwede dyan kasi mahina ako. Malakas ang Panginoon. Sumigi ka. Lalong makikita ang lakas ng Panginoon habang mahina ka pala. Meron ako isang kaibigan, marami siyang Bible study, tinuruan, matagal, ngayon handa na mag-baptize. Nagte-text sa akin kung pwede ko daw i-baptize. Kasi ba't di ikaw mag-baptize? Ikaw ang nagturo sa kanila, ikaw ang nagdala sa Panginoon. Sabi, naku, hindi ako worthy. Kasi wala namang worthy In spite of your weakness, pag ginawa mo yan, nag-glorify ang Panginoon. Huwag mong hayaan na yung mga weaknesses mo, kapintasan mo, maging dahilan para hindi ka maglingkod. Sinasabi mo, ikaw, magturo ka. Naku, boses na pipilas na lata po ako. Hayaan mo sila. Basta ang mahal ka, yung content ng sinasabi mo. Hindi yung gagawin mong dahilan yung weakness mo para hindi ka mag-serve. Sabi ni Paul, all the more gladly I will boast about my thorn in the flesh. Can you imagine? Kahit ganito lang ako, kahit may kapintasan ako at kahinaan, ginagamit ako ng Panginoon for God's glory. That is nice. So accept and live with your thorn in the flesh. May mga bagay sa ating pagkatao na pwedeng baguhin. Baguhin. Pero may mga hindi. Tanggapin. Ituloy ang buhay and depend on God. At dapat meron tayong wisdom to know the difference kung ano yung pwedeng baguhin at ano yung hindi. Ano yung hindi? Yung likas. Yung ipinanganak ka pa lang, ganoon ka na. Bata ka pang munti. Wala ka pa nababasang libro. Wala pa nakaka-influence sa yung kung ano-ano. Ganoon ka na. Di ikaw ang ganoon na nilikha ng Diyos. Tanggapin. At tayo man, dapat natin tanggapin ang ating mga anak, kapatid, pamangkin, kamag-anak. Kung nilikha sila ng Diyos in the unique way that God created them. And we should assist them to have a full life instead of we hide them, we punish them for being who they are. Sabi nga ulit ng Psalm 139, 13 and 16, for you, O God, created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. So it was God who created and wired you. At sabi ni Paul, sa kabila ng kanyang mga kahinaan, ginamit siya ng Panginoon wonderfully. 1 Corinthians 15:10, but God was kind. He made me what I am. And His wonderful kindness wasn't wasted. Hindi ako nasayang, hindi nasayang ang paglikha sa akin ng Diyos kahit ako may thorn in the flesh. So grow, achieve, serve, in spite of.
Only you know how true and honest and faithful you really are to your Creator, to your inborn self, to your true aspirations. Kayo at bukod tanging kayo lamang ang makababatid kung kayo'y matapat sa inyong tunay na pagkakalikha ng Diyos, pagkatao, at sa inyong mga tunay na hinahangad, mga pangarap at adhikain. Do you betray your own aspirations just to please others? Be faithful to your Maker first, then to your true self, before being faithful to the impossible expectations of society. Jesus set you free from impossible expectations of the law, of society, of values of people around you. Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. And this is slavery to the law, to tradition, to the expectations of society. And don't be a slave. Live correctly, exercise your freedom, as long as your freedom does not infringe upon the freedom of others. Because your freedom stops when it begins to interlap, it begins to intrude into the freedom of others. But as long as you are not harming others in the exercise of your freedom, Christ has set you free. Stop slavery to tradition, to the religious legalism, slavery to social expectation. Maging totoo sa sarili. Psalm 51:6, surely you desire truth in the inner parts. Sa kaloob-looban, sa puso, sa kaibuturan ng damdamin, ang gusto ng Panginoon ay katotohanan. Ecclesiastes 7:13, think of what God has done. If God makes something crooked, can you make it straight? Pwede mo bang ibahin ang likha ng Diyos? Pwede mo bang ibahin ang pagkatao na Diyos ang lumikha? Ang pagkatao pwedeng improvein, pwedeng ayusin, pero hindi pwedeng ibahin apart from its original creation. Pwedeng i-fine-tune, but you could only be the better version of your own true self. You cannot be someone else. Continue to improve within the bounds of your truth, but you cannot be improving in the area where you are not really truthful to yourself. Be freed. Live by the teachings of Jesus. Binabago natin ating ugali para mas maging mabuti tayong tao. Binabago natin ang ating method para mas improve ang ating trabaho. Binabago natin ating mga pamamaraan para mas guminhawa ang buhay. Pero yung ikaw, paano mo babaguhin yun? Pwedeng improvein. Pwedeng patalasin ang isang kutsilyo, pero hindi siya pwedeng gawing bulaklak. Kutsilyo siya. So, be truthful about how you handle yourself and be realistic about your expectations of yourself and of others so that you will not curtail the freedom of other people. Do not be enslaved by other people's teachings. Only be set free by the teachings of Jesus. Do not be enslaved by faulty, oppressive interpretation of Scripture. Madali namang sabihin God said. Pero sometimes, He said that God said. Siya lang palang may sabi, hindi naman ng Diyos. O kaya, baluktot ang interpretation and application. So lahat ng mga God said, teaching, salain sa katuruan ni Jesus, at yung lalampas lang doon, ang marapat ipamuhay. Because Christ changed all the law and gave only one command, and that is a command to love one another. Unless against the spirit of Jesus' teachings, love your true love. Live your true dream. Enjoy your true fun. Liban na lamang na lumalabag sa kautusan ni Jesus, sundin ang puso.
Ecclesiastes 11:8 to 9, even if you live to a ripe old age, you should try to enjoy each day, because darkness or death will come and will last a long time. Kahit matanda ka na, sabi ganun, mag-enjoy ka pa everyday. Huwag yung, ay, matanda na ako. Yun nga po. And find pleasure in what you see. Sabi lang, only God will judge you. Ibig sabihin, pag may sumobra ka, mali ang ginawa mo, God will judge you. Pero hindi lang yun ang judgment. Yung masarap at maganda mong pwedeng gawin, hindi mo ginawa, ma-judge ka rin. Dahil sasabihin ng Diyos, sinayang mo ang ipinahiram ko sa iyong buhay. Gusto ko maligaya ka. Mali ang pagkakakilala mo sa akin. Ano ako, killjoy? Ano ako, gusto ko magdusa ka? Kaya nga kita kinreate, ang regalo yung ay buhay. Regalo yan, hindi ang parusa. Ba't ka nagdurusa lagi? Magdusa ka lang kung kailangan. Pero ito pwedeng hindi magdusa, mag-enjoy ka. Merong Jesus limits, syempre yon. You must not break the law of love. Love for others. In your enjoyment, you should not exercise hatred or disdain for others. Doon sa tinatawag nating alibughang anak, the prodigal son, Luke 15:12 to 13, the younger son said to his father, "Give me my share of the property." So the father divided his property between his two sons. Not long after that, the younger son packed up everything he owned and left for a foreign country where he wasted all his money in wild living. 99.99999% lahat ng pagtuturo tungkol sa istoryang ito, minamasama ang ginawa nitong anak na ito. Pero hindi naman napapansin ang lahat ng nagbabasa ng Bible. Yung tatay sa storya, representing God, hindi niya minasama ang ginawa ng kanyang anak. Sa katunayan, pag uwi ng anak niya, walang sumbat, walang sermon, dali-dali niyang sinalubong, patakbo pa niyang sinalubong at niyakap, pinasuutan ng sandalyas, ng singsing, ng balabal, nirestore ang kanyang position sa kanyang tahanan, bagamat ini-insist ng anak, hindi po ako naging mabuting anak, gawin niyo ng buong katulong, huwag niyo na ako sweldohan, pakanin niyo lang ako, mas maganda pang kalagayan ko dito kaysa doon sa labas. The father heard none of it. And the lesson here should be learned from the father, not from the preachers against the son. Dahil sa storya, kahit mula sa bibig ni Jesus, wala tayong narinig na minasama yun. Ang tanong ay ito, was the younger son the one who was true to himself? Kasi may kapatid pa siya, may kuya. Hindi gumasta ni hindi naglitsyo ng maliit na kambing, laging nagtatrabaho, laging correct, laging proper. Pagkatapos nung umuwi itong kapatid niya, galit siya, ayaw niya sumama sa kasiyahan, at sinumbatan niya ang tatay niya. At tinutino kong anak, lagi ako nagtatrabaho, hindi niyo man ako pinaghanda kahit kailan. Lagi ako nagsasakripisyo. At sabi ng tatay, sino may sabi magsakripisyo ka? Nandito ka lagi, everything I have is yours. Anong problema mo? Ba't ka nagtiis ng nagtiis? Itong kapatid mo, naligaw, ngayon umuwi, magsaya tayo. Sabi ng tatay. So sino sa dalawang anak na ito ang mas totoo sa sarili? At alam nung tatay yon, nandito ka, tiis ka ng tiis, tipid ka ng tipid. Pero ang totoo, nagagalit ka sa buhay mo, nagagalit ka sa akin, nagrereklamo ka, kaya yan, lumabas. Yung kapatid mo, pareho lang kayo. Kaya lang siya, ginawa niya yung gusto niya, ikaw nagtiis, nagtipid, tapos ngayon, nagrereklamo ka. So, did the truthfulness of the younger son reveal and define the truth about the father? The love of the Father, the kindness and grace of the Father. Diba? Where I am weak, you are strong. Where I am dark, you are light. At dahil sa kahinaan nitong anak na bunso, na ipakita ang kalakasan ng kanyang ama. At dahil sa kanyang pagpapabaya, dahil sa kanyang pag-abuso, na ipakita ang pag-ibig ng ama. Hindi ba yun ang lesson ng kwentong ito? Ano ka man, mahal ka ng Diyos. Nagkamali ka, bumalik ka lang, i-restore ka ng Diyos. Yung akala mo hindi nagkakamali, laging ganyan, proper, correct, laging naka-long sleeve, naka-close neck dito, laging banal. Anong kalooban? Alam din nyo ng Ama, sino ba ang talagang maka-Diyos? Yung mukhang maka-Diyos sa kilo, sa itsura, o yung ang puso ay malapit sa Ama,
na kung nagkamali man ay bumabalik, humihingi ng tawad, hindi nag-iisip na siya ay deserving. Kasi sabi niya, I learned my lesson, hindi ko na po deserve kumain sa pagkainan nyo, doon na lang ako sa mga katulong, huwag nyo na akong pasweldohin, pakainin nyo lang ako, hindi nyo na ako anak, ituring nyo na lang akong alila. Yun ang ugali niya. Ito yung naglustay. Yung isa, natito ako lagi, hindi nyo malang ako pinaghanda. Meron siyang feeling of entitlement. Sino talaga ang mabait sa kanilang dalawa? Mag-isip tayo. Ikinuwento ni Jesus yung kwento na yon dahil meron siyang gustong sabihin sa Ama. Ano ka man, ano man ang pagkakamali mo, manumbali ka lang sa Kanya, mahal ka pa rin ng Diyos. Yun ang lesson. Hindi yung nagpapanggap ka doon, nagbabanal-banalang ka, pero yung kalooban mo naman pala inaanay. Nagreklamo ka, nagagalit ka, at naiinggit ka sa mga nag-e-enjoy. Kaya inis na inis ka nag-e-enjoy, gusto mong ipahiya, gusto mong mapagalitan sila, kasi may inggit ka pala eh. Do you know that every form of criticism is an expression of envy? Na yung mga pintasera, inggitera yan, magkapatid na kambal, ang pintas at inggit. Kaya namimintas sa inggit. Kasi kung hindi naiinggit, hindi dapat naaawa ka. Makasalanan siya, kawawa naman. Pero makasalanan siya, dapat siyang parusahan. May inggit yun. Yung babuti pa siya, 5 boyfriend. Ako, isa lang, o wala pa. Yung pala kaya nagagalit sa maraming boyfriend. Wala lang palang nanligaw. Pero kung meron lang sana, 7 siguro boyfriend niya. Kaya yung mga pamimintas natin, suriin natin ating sarili, naiinggit lang ba talaga ako? Kasi kung totoo akong banal at matuwid, hindi ko dapat pinipintasan yung nagkakasala sa tingin ko. Dapat ipanalangin ko sila, mahalin ko sila. Hindi ko sila dapat ipahiya, bukuhin. Pero gusto ko silang saktan kasi nasasaktan ako dahil nag-enjoy sila, ako hindi. Suriin natin ang buhay kasi sasandali, sayang naman kung uubusin mo sa inggit sa kapwa. Di ibuhay mo yung buhay mo. Kita nyo yung younger son? He lived the way he wanted. Obviously, it was not the best decision, but the father loved him nevertheless. So live your true life. Do not make others live your life for you. Do not live in others. Kung minsan yung tiya mo, tiya, huwag niyong papasukin ng espiritu niyo sa aking katawan. Meron ako sariling espiritu. Kung gusto niyo mag-duster kayo, mag-duster kayo to the ground. Yun lang ang buhay sa mundo. Saglit. Pero salamat sa Diyos, it is long enough. Kasi tama lahat ng kwenta at bilang ng Diyos. It is not the number in your years. It is not the number of years of your life. It is not the years in your life, but it is the life in your years that count. Kahit ang haba-haba ng buhay mo, wala ka naman palang nagawa, wala ka na-enjoy, wala ka na-achieve, parang wala rin. Pero kahit maiksi, kung marami kang nagawa, mahaba yon. Hindi yung haba ng buhay mo sa bilang, kundi sa lalim, taas, lawak ng narating ng iyong isip, ng iyong puso, ng iyong damdamin. Psalm 89:47, remember, life is short. Kaya meron tayong mga nanay, tatay, lolo na medyo may edad na, set them free. Bigyan nyo lagi ng sustento, bigyan nyo ng panggastos para mag-enjoy. Baka naman kaya ang puti-puti ng buhok, walang pampakulay, bigyan nyo ng budget. Liba na lang gusto niya talaga, yun ang buhok niya, pero yung iba wala lang kasing budget. No? Lola, ang ganda naman po ng nail polish nyo, black pa, napaka-passionista nyo. Hindi black yan anak, patay ang kuko ko. Katatrabaho dito sa bahay. Dapat naman mag-enjoy na lalo kung naging magulang, doble-doble kung naging responsable at mabuting magulang, pasayahin na natin sila sa kanilang mga nalalabing panahon. Sa bagay, malay nyo ba, baka mauna pa tayo sa kanila, sino ba nakakatiyak? Pero dapat sulitin ang bawat oras. Do not let eternity and do not let religiosity
rob you of your God-given today. Today is cold cash. Yesterday is a spent check. Tomorrow is only a promissory note. You don't know if it will become cash. Only today is your cold cash. Don't waste the moment. Live your complete one life. It is high religion. It is great spirituality.